Apologetica, tuwing linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, kasama sina Brother Marco Evangelista. Apologetica, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ave Maria! Noche Plena! Isang mapagpalang araw po ng linggo, mga kapanalig. Ang dalangin nating sumapit sa lahat. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ako po si Brother Marco C. Evangelista. The truth has set me free. Ako po si Brother Albert Gales from the Diocese of Imus. At masyado mahina ang boses natin ngayon, parang gutom, gutom. Gutom tayo. Okay, Brother Albert Gales po from the Diocese of Imus, no? Kay Bishop Ray Evangelista, siyempre. Hi, pinsan, mabuhay po kayo. Kay Brother Doy Pajardo ng alam ko si Brother Doy taga Pampanga yata, taga Pampanga. Okay. At syempre kay Honorable Justin El Bambuena ng St. Francis of Assisi, diyan po sa Peñaranda, Nueva Ecija. Syempre kay Father Sed Calderon, ang kanilang Chancellor at Cura Paroko, Diocese of Cabanatuan. At kay Ate Christy, ayan Abelardo, nandiyan po sa bahagi ng Peñaranda, Nueva Ecija. At this afternoon po, Brother Tony Di Mapilis, hindi lang kami ni Brother Albert ang narito sa loob ng ating booth, bukod sa ating production assistant na si Brother Romar Bendo at ang ating technical side si Engineer Marlon San Diego at si Brother Jamie Francisco. At ay meron tayong kasama, matagal ko nang kasama to, pero may isa na ngayon lang nakasama. Pero hindi ordinaryo ang pangalan ng dalawang to, maraming iba, akala nagbibiro ako. Pabatiin muna natin yung matanda. Yung pangalan, hindi, parehong edad to. Alam niyo kung bakit? Kasi kambal po sila. Pabatiin natin yung una, si Brother Jose Protasio. Brother Joe, bati po tayo. Sa mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jose Protasio Corilla, Diocese ng Pasig. Amen. At sa Our Lady of the Poor Parish. Yun ang parokya. Siyempre kung may Jose Protasio, merong Rizal. Rizal, bati po tayo. Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Rizal Corilla, ang kambal ni Jose. So, totoong may kambal si Jose. At ang pangalan ng kambal na ito, mga kapanalig, ay Jose Protasio Rizal. Kaya nga sabi ko kay Nana Eli, yung kanilang mother, ang kanilang mother ay parang nanay ko rin, kinalakihan ko kasi tawag dito, dapat si Jose Protasio, tapos si Rizal, dapat si Rizal Mercado Rizal, para pantayo. Siyempre yung kanilang kuya na nandun na sa kabilang buhay, si Rosalito Carrera Corilla. Yun yung aking buddy best friend ko yun. Pero nauna nang pumunta dun sa heaven. Okay, so ngayon po mga kapanalig, ay masaya tayo dahil kasama ko yung aking mga kababata, although matanda siguro sila ng 2 taon sa akin, si Jose at saka si Rizal. Hindi, matanda ako ng may 2 taon sa kanila. Kasi yung kuya nila talaga ang ang best dun ko sumunod sila. Okay? So maliwanag na. Maliwanag na. So ngayon po mga kapanalig, Brother Roland Albano and Brother Francisco Aldiguer dyan sa Mindanao, Sister Miriam Chan, pag-usapan natin ay bahagi pa rin nung una nating mga topic. Unang-una yung assumption na ipinagdiwang natin nung August 15. And then August 22 ay yung ating queenship ni Mama Mary. May mga nagko-comment nga sa atin, lalo na yung si Boy Sardinas. Si Boy Sardinas, Sardinas, di ba? Kasi walang laman yung di ba? Sabi niya, invento lang daw natin mga Katoliko yung queenship, hindi daw totoong may reyna ng langit. So, pag sinabi mong hindi totoo na may reyna ng langit, sinasabi mo rin na hindi totoo may hari sa langit. Ayun. Di ba? Opo. Yun lang ang logic nun. Pagka dininay mo ang hari, dinidinay mo ang reyna. Pag dininay mo ang reyna, dinidinay mo ang hari. Ngayon, isa lang punto. Si Kristo ba na Panginoon ay hari? Yes. Hari o hindi? Hari. Ibig sabihin, kung may hari, may nanay yan. Yung nanay niyan, reyna. Ngayon, pag sinabi mo hindi totoo yung reyna, hindi totoo yung hari. Ganun lang yun, Boy Sardinas.
Tapang mo mag-comment sa Facebook pero ayaw mo naman magpakita sa akin nang mabigyan kita ng isang masarap na sardinas. Yeah? Boy Sardinas. Hindi naman talaga sardinas ang pangalan nun. Pero tawagin na lang natin siya sardinas. Kasi gano'n lang. So punta tayo mga kapanalig sa ating pag-uusapan ngayong linggo. Ito po ay tulad na sinabi ko, kaugnay ng Assumption, kaugnay ng Queenship of Mama Mary, yung ating pagkilala kay Mama Mary bilang Reyna ng Langit at Lupa at Ark of the Covenant. Di ba, Brother Albert? Ano masasabi natin pagka binanggit natin yung Ark of the Covenant? Pag sinabi po natin Ark of the Covenant, mga kapanalig, unang-una, dito nalalaman po natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Bakit? Gusto ng Diyos at kalooban niya na tayo ay mapalapit sa Kanya. No? At maramdaman natin mga kapanalig yung kanyang presensya. Di po ba? Naalala ko kasi yung minsan nag-talk sa aming community si Brother Marco Ang una niyang tanong sa amin, sino sa inyo dito ang gustong maramdaman yung presensya ng ating Panginoong Kristo? Lahat kami nagtaasan syempre. No? At paanong paraan? Ito yung pagdalo sa banal na misa. At syempre tayo mga kapanalig bilang mga Katoliko, sa Kaban ng Tipan, dito po natin nararamdaman yung presensya ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Ito yung pagkakataon natin upang tayo ay manalangin. Di ba tayong mga Katoliko, meron tayong tinatawag na Blessed Sacrament or Adoration Chapel, kung saan dito tayo nakikipag one-on-one sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, ito yung paraan ng Diyos upang tayo ay makipag-isa at makipag-usap sa Kanya. At lalong-lalo na, mas lalo po nating mararamdaman yung Kanyang presensya at pag-ibig ng Diyos sa atin. So, ibig mo sabihin, Brother Albert, pagka binanggit ang Kaban ng Tipan, ang pinaka-sumatotal niyan, pag sinabing Kaban ng Tipan, gustong ipakita ng Diyos yung kanyang presensya sa atin. Yes. Na maging malapit lagi tayo sa Kanya. Yes, opo. At itong sinasabi natin, Brother Albert, hindi ito natin binabanggit sa ganang atin. Ay, diba? hindi po. Kundi ito po mismo ay hinango natin sa isang bahagi ng ating pananampalataya, official teaching. Brother Rizal, pakibasa mo nga yung Catechism of the Catholic Church, number 2594. Ano ang sabi ng ating katekismo? Si Brother Rizal nga pala ay isang katekista ng Our Lady of the Poor. Pakibasa, Brother Rizal. Ang panalangin ng bayan ng Diyos ay umuunlad sa ilalim ng tirahan ng Diyos. Ang Kaban ng Tipan at ng templo sa ilalim ng patnubay ng mga pastol, lalong-lalo na ang Haring David at ang mga propeta. So ito yung binanggit ni Brother Rizal, mga kapanalig, no? Brother Albert. Sa Catechism of the Catholic Church, nilinaw dyan na kapag ang bayan ng Diyos ay nananalangin, umuunlad yan sa lilim, by the shadow ng tinatawag nating tirahan ng Diyos, sa ilalim ng tirahan ng Diyos, sa loob ng tirahan ng Diyos, at iyan ay nai-express sa pamamagitan ng Kaban ng Tipan. Kaya nga sa aklat ng Roma, ng Hebreo, sinasabi dun no, na sa pamamagitan ng Kaban ng Tipan ay nararamdaman ng tao nung panahon na yon ang presensya ng Diyos. Ngayon, ang tanong, pinag-uusapan natin yung Kaban ng Tipan. Anong relasyon yan kay Mama Mary? So bago natin talakayin yung puntong yon, bigyan muna natin ng backgrounder yung ating pinag-uusapan, yung ating topic. Sino ba ang unang pinagmulan o sino ba ang inutusan ng Diyos, Brother Albert, diyan sa Kaban ng Tipan? Sino ba inutusan niya para magkaroon yan at maramdaman ng tao ang kanyang presensya? May inutusan po ang Diyos sa Lumang Tipan at walang iba kundi si Moises. Talagang mababasa po natin kasi baka sabihin na naman ni Boy Sardinas, inimbento na naman natin itong Kaban ng Tipan na ito. No? Basahin po natin ang Exodus chapter 25 verse 10 to 11. Ang sabi ng Panginoong Diyos, gumawa kayo ng isang kaban na yari sa akasya. 1.1 metro ang haba, 0.7 metro ang luwag, at 0.7 metro ang taas. At sa verse 11, balutin ninyo ito ng lantay na ginto sa loob at labas. Ang mga labi naman
ay lagyan ninyo ng muldurang ginto. Yan. So, ang ating Diyos pala may pagka-engineer, ano? Opo. Kasi kompleto yung detalye. Parang si Engineer Alan Villar, eh. Ito, yung kaibigan namin ni Joe at ni Rizal, mabusisi sa mga metro-metro to. Opo. Yung kabanantipan na pinagawa ng Diyos kay Moises, ang kanyang sukat, 1.1 meters ang haba, Opo. 0.7 meters ang luwang, at 0.7 meters ang taas. So, at ito ang matindi. Balutin ng lantay na ginto sa loob at labas. Aba, delikado to sa mga magnanakaw kasi talagang lantay na ginto to, 24K siguro to, no? At dito kitang-kita natin kung ano yung itsura, luwang, yung laki, haba ng Kabanang Tipan. Now, ang tanong, ano naman ba yung nakapaloob dyan sa Kabanang Tipan na yan, ano? Siguro mas maganda basahin din natin sa magandang balita Biblia kung ano ang laman ng pinagawang Kabanang Tipan ng Diyos kay Moises. Pakibasa natin iyan, chapter 9 verse 4, Brother Jose Protasio, sa aklat ng Hebreo. Pakibasa mo po, brother. Naroon ang gintong altar na sinugan ng insenso at ng kaban ng tipan na nababalutan ng ginto. Nasa loob ng kaban ng sidlang ginto na may lumang mana. Laman. Na may lamang mana. Lamang mana. Ang tungkod ni Aaron na magkakaroon ng usbong at mga tapyas ng bato na kinasusulatan ng tipan. So yan yung binasa ni Brother Jose Protasio, mga kapanalig. Ang tanong natin ay, ano po ang laman ng Kabanang Tipan? At very clear dito sa Hebreo chapter 9 verse 4, ang nasa loob ng kaban na sisidlang ginto, merong mana. Opo. Mana, yan yung tinapay na binagsak nung nagugutom yung mga Israelitang inalis sa Ehipto. Tinapay yan Mana. Nariyan yung tungkod ni Aaron na nagkakaroon ng usbong. Kaya nakita nyo si Saint Joseph may hawak na tungkod. Opo. Merong usbong. Yan. At tapyas ng bato, yung binigay kay Moises, doon nakasulat yung 10 kautusan, yung 10 commandments. So hihimayin po natin yan, mga mahal kong kapanalig. Ave Maria! Happy birthday po sa mahal nating kapanalig, Brother Roland Albano. Happy birthday, brother, and wishing you good health and long life. Of course, syempre kailangan din natin ng pagpapala in terms of material, financial. May God bless you, Brother Roland Albano. God bless you po. Happy birthday! Syempre, si Brother Jose Santos Jr. sa Balay Rosa kasama si Sister Rosalea. Mabuhay po kayo dyan. Matagal ko nang namimiss si Brother Jun Santos Hindi na tayo iniimbitahan, Joe. Mahina na tayo. Shout out, Professor Kapanalig Gugoy Diaz. Happy listening po and gratia plena po. Okay, punta na natin yung ating pag-uusap dito sa Kabanang Tipan. So pinakita natin may metro, may laman ang Kabanang Tipan, pinagawa ng Diyos kay Moises, at nakalagay po na importanteng mga elemento nandoon sa loob. Ngayon, pagka gumamit tayo ng tinatawag na typology, ang ibig sabihin ng typology, mga kapanalig, ay pagtingin, paglalarawan sa mga nakalipas upang makita ito sa present. Kumbaga, yung lumang tipan, ito yung mga naglalarawan ng mga bagay na makikita sa hinaharap. At nangyari yan sa New Testament. So, from Old Testament, larawan lang, pero pagdating ng New Testament, kaganapan. So, yun yung typology, di ba? Yung binanggit ni Brother Jose Protasio na binasa sa Exodus chapter 9, verse 4, alam ninyo, klarong-klaro yan kung ikukumpara naman natin doon sa mga laman ng Kabanang Tipan, yung mana, ang ating Panginoon Jesucristo yung mana Brother Albert, di ba? So, bigyan natin ng paliwanag yung tatlong nakapaloob sa Kabanang Tipan na tumutukoy. Ang tinutumbok nito ay ang ating Panginoon Jesucristo. Ano-ano ba yan, Brother Albert? Una, bigay natin yung una. Ito po yung tinatawag na Aaron's Rod o yung tungkod na nagkakaroon ng dahon. Ito po ay tumutukoy sa pagkapari ng Panginoong Jesucristo. Hindi lang pare, walang hanggang pinakadakilang pinakapunong pari. Sabi nga,
dakilang saserdote. Dakilang saserdote, opo. At mababasa po ba natin sa Biblia, mga kapanalig, na ang ating Panginoong Jesucristo ay ang pinakapunong pari? Opo, mababasa po natin ito sa Hebreo chapter 9, verse 14. Kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. So, dun sa kaban ng tipan, sa lumang tipan, Opo. ay merong tungkod ni Aaron na lumarawan exactly sa present, sa New Testament, Opo. na ang ating Panginoong Jesucristo. Opo. Di ba? Bilang pinakadakila o pinakapunong saserdote. So, punta natin yung ikalawa kasi tatlong elemento to. Opo. Brother Rizal, ano naman yung ikalawang elemento na nasa loob ng kaban ng tipan na lumalarawan pa rin sa ating Panginoong Jesucristo? Pakipaliwanag natin at saan natin makikita sa Bible yung bahaging iyan? Sa 1 chapter 6 verse 51 to 53. Sino yon? Ano yon? Ako ang tinapay ng buhay na buwaba mula sa langit. Ang sino man makakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ang tinapay ng aking ibibigay ay ang aking laman. Ito ang aking ibibigay para sa buhay ng sanlibutan. So, yung ikalawang elemento na nasa loob ng kaban ng tipan, nung lumang tipan, ang kahambing pala niyan sa bagong tipan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo bilang mana. Bilang tinapay. At binasa ni Brother Rizal yung John chapter 6 verse 51 to 53. Pag binasa mo yung kabuuan ng John chapter 6, doon natin makikita, patunayan natin na ang ating Panginoong Jesucristo ang tinapay na bumaba mula sa langit, ang tinapay na nagbibigay buhay. Amen. So, tatlong elemento. Nabanggit natin yung unang elemento, tungkod ni Aaron. Ang ikalawang elemento ay yung tinapay ng buhay, which is mana. At yung ikatlo, Brother Joe, Brother Jose Potasio, ano ba yung ikatlo? Ano ba laman ng ikatlong elemento dyan sa kaban ng tipan? Tablet stone, Word of God. Si Jesucristo ang salita ng Diyos. Mula sa kay 1 verse 1 hanggang 1 and 14. Yon. So dito makikita natin, Brother Jose, yung binanggit mo, yung ikatlong elemento, ang laman sa lumang tipan, yung tablet. Di ba? Yung hawak-hawak ni Moises. Sa lumang tipan, yun ang larawan. Sa bagong tipan, yung stone tablet na yan, no, ay mismong si Jesus. Ang tinapay, ang salita. No? Ang tinapay, mana, ang salita, ang tungkod ni Aaron. So yung tatlong elemento na larawan ng matandang tipan ay kaganapan sa bagong tipan, kabuuan ang Panginoong Hesukristo. Siya yung tungkod ni Aaron, siya yung mana, siya rin yung tablet. Kasi sabi ng John chapter 1, ang salita ay si Jesus. At ang salita na Diyos ay naging tao. John chapter 1 verse 14. So, Brother Albert, hindi mahirap intindihin, mga kapanalig, no? Yung kambal na ito, hindi mahirap intindihin yung ating pinaliliwanag. So, what is the significance of setting wood and gold, Brother Albert, dito sa pinag-uusapan natin about the kabanantipan? Ang significance pa rin po ng setting wood at ng gold ay tumutukoy po walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga ni St. Thomas Aquinas, no? It for the same manner as the ark was made of satin wood, so also was the body of Christ composed of the most pure human substance. So meaning to say na ang satin wood ay tumutukoy sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao, di po ba? At ang ark o ang ginto ay tumutukoy pa rin po sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay napupuno ng karunungan at pag-ibig. Di po ba? Ganun po inilalarawan ng ating ng bagong tipan yung ating Panginoong Jesucristo bilang isang ginto. Bilang isang ginto. Opo.
Kaya dito makikita natin mga kapanalig yung mga katotohanan ng ginagamit nating pamamaraan, yung typology, sapagkat upang mapatunayan natin ang present ay titingnan natin yung nakaraan. Yung old, ano yan, larawan yan, yung new, ito na yung kaganapan. At isa pang halimbawa diyan, Brother Albert, ay yung turo ni San Pedro sa kanyang sulat, no, tungkol diyan sa typology, para lang mas maintindihan natin mga kapanalig, no. Sa 1 Peter chapter 3 verse 19 to 21, ang sabi diyan, sa kalagayang ito pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Yan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang iniintay ng Diyos nung panahon ni Noe, samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, wawalong tao ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas ngayon sa inyo. Itong binasa ko ay paglalarawan ni Apostol Pedro sa arko ni Noe. So, hinango niya ito dun sa matandang tipan at inilarawan niya ito na nangyari sa bagong tipan. At ang isa pang halimbawa, yung bautismong nabanaaga naman sa paliwanag ni Apostol San Pablo. Ito, dalawang matitinding apostol to, si Pedro at si Apostol Pablo. Ito naman ay tungkol dun sa tinatawag na pagsusunat o pagtutuli, circumcision. Pag binasa natin ang Colossus chapter 2 verse 11 to 12, ganito ating mababasa. Dahil sa pakikipagkaisa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman, kundi sa pagwawaksin ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo, nang kayo'y bautismuhan, na ilibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya. So maliwanag dito sa ginamit naman natin kay Apostol Pablo, kanina ay kay Apostol Pedro, ang tupang inaalay kapag Pasko ay sumisimbolo sa sakripisyo ng pag-aalay ni Kristo. 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Ginamit ni Jesus ang halimbawa ng tansong ahas sa tikin na itinaas sa panahon ni Moises para sa kanyang pagkakapako sa krus. John chapter 3 verse 14 and Aklat ng Bilang chapter 21 verse 8 to 9. So ito po, ini-establish natin yung typology. Na-gets natin mga kapanalig, 'di ba yung tikin ay nandun yung ahas na tanso. Yun ay katulad ng ating Panginoong Jesucristo na ipinako din doon sa isang tikin, which is the cross, 'di ba? So itinaas din. Kaya yung typology yung ginagamit nating application, hindi ho yan invento lang. Yan po'y totoong nangyayari from the Old Testament to New Testament. Now, sa Catechism of the Catholic Church, meron po tayong, hindi ko dala yung aking Tagalog pero basahin na lang natin ito in English, no? Kasi ano ba ang kaugnayan nito mga pinagdadaldal natin dito, Brother Albert, Brother Joe, and Brother Rizal? Sa Catechism of the Catholic Church, number 697, basahin natin na mabilisan, Brother Albert. Anong sabi? In the theophanies of the Old Testament, the cloud, now obscure, now illuminous, reveals the living and saving God while veiling the transcendence of His glory. With Moses and on Mount Sinai, at the tent of meeting, and during the wandering in the desert, and with Solomon at the dedication of the temple. In the Holy Spirit, Christ fulfills these figures. The Spirit comes upon the Virgin Mary and overshadows her, so that she might conceive and give birth to Jesus. On the mountain of Transfiguration, the Spirit in the cloud came and overshadows Jesus, Moses, and Elijah, Peter, James, and John, and a voice came out of the cloud, saying, "This is my Son, my chosen. Listen to him." Finally, the cloud took Jesus out of the sight of the disciples on the day of his ascension, and revealed him as Son of Man in glory on the day of his final coming. Okay, dito maliwanag po yung pagpapaintindi sa atin ng Catechism of the Catholic Church tungkol po sa tinatawag nating typology, mga paglalarawan sa nakaraan, sa lumang tipan na nakita nating kaganapan sa New Testament. At ang isang propesiya ng typology o pagkabanaag ni Maria
bilang bagong tipan mula sa lumang tipan. Isinulat po yan sa katisismo ng mga salitang umaalingaw-ngaw noon pang mga unang siglo. Mary, in whom the Lord Himself has just made His dwelling, is the daughter of Zion, in person the Ark of the Covenant, the place where the glory of the Lord dwells. She is dwelling of God with men. Catechism of the Catholic Church, number 2676. Ave Maria! Gracia plena! Mga kapanalig, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan na apolohetika. Salamat sa Diyos, salamat po sa ating management ng Radio Veritas, kay Father Anton City Pascual, ating Pangulo, kay Father Roy Villen, ang ating Vice President for Operations, at ang ating mahal na Station Manager, Madam Riza Mendoza. Okay, sa oras na ito, kasama ko rin si Brother Elmar Bendo, ang ating Romar Bendo, ang ating production assistant, at siyempre yung ating technical side, si Engineer Jimmy Francisco. Ako po, si Brother Marco Evangelista sa loob ng 17 taon! Wow! 17. Pagkal. Sa grasya ng Diyos, kasama nyo po. Of course, kudos to my partner, Tatang Larry Lamco Malyari, rest in peace. 16 years lang ang inabot ni Tatang, sayang, akala ko abutin namin ang mahigit 25 years pa sa program. Pero nasa mabuting lagay na si Tatang. Ipagdasal po nating patuloy ang kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Tatang Larry Lamco Malyari, mabuhay ka. Naku, delikado yun. Magiging zombie si Tatang. Mabuhay ka. Thank you, Tang, sa 16 years kasama kita. Siyempre, ngayon ay kasama natin, regular na partner natin, si Brother John Albert Gales from the Diocese of Imus, no? Diyan sa Diocese ng Pinsang Pogi, Bishop Ray Evangelista. Ayan. Siyempre, nandiyan si Father Luisito Gatdula sa Silang Cavite, at kay Father Oliver Genuino sa St. Francis of Assisi, General Trias. Ngayong linggong ito, kasama ko ang aking mga kababata, mga best friend ko ito. Siyempre, si Brother Jose Protasio Corilla at si Brother Rizal Carrera Corilla. Kambal po sila. Bahala na kayo mag-isip kung sinong unang iniluwal ni Nana Eli. Si Jose, yun nasa kanan, si Rizal, yun nasa kaliwa. Yan, Jose Rizal. Kasi idol po nila si Jose Rizal. Hindi, pinanganak sila kasi ay June 19, eksaktong birthday ng ating pambansang bayani. So yan ang kwento nilang dalawa. Okay? May isa pa silang kapatid, si Alexander Corilla, naghaharing uri ngayon dyan sa Dagupan, at saka si Pearl, ate nila, no? Pero sa lalaki, tatlo na lang sila. Yung kuya nila si Rosalito, si Lito, si Boy, ay sumakabilang buhay na, isang US veteran, US Navy. Mabuhay ka. Boy, naku, delikado rin yun. Nabuhay si Boy. Okay, shout out kay Sister Marie May Colonna. Bago tayo magpatuloy sa ating pagtatalakay, babasahin ni Brother Rizal yung Tagalog ng Catechism of the Catholic Church, number 2676. Pero bago yan, Brother Rizal, ay babatiin ko muna ng mainit na pagbati si Brother Angelo Dueñas, at kasama niya si Father Michael Guzman diyan sa Diocese of Tarlac, at syempre yung aming sponsor si Father Daniel Estacio, ang Chief Exorcist ng Diocese of Pasig. Kasi si Father Daniel, nakita-kita kami sa UST nung isang araw, tinrit lang naman kami ni Father Michael at saka ni Angelo, ni Father Daniel. Simple lang naman yung pinagkainan namin sa Manila Hotel. Wow! Shout out! Si Father Daniel Estacio lang ang sakalab. Salamat po sa inyong treat. Nag-dinner kami dyan sa Manila Hotel. Thank you po. Siyempre, shout out din kay Major Brother Carmelo Cortez na nagpapahinga ngayon dyan sa Amerika. Sana all. Pag nagpapahinga Amerika. Mabuhay ka, Major Carmelo Cortez. And siyempre, salamat din po ng marami sa ating mga tagapagtaguyod, lalo na po kay Kapitana Evelyn Tan Arago, ang hepe ng Barangay Affairs Office, Taguig City, sa iyong marubdob na pagtulong, tuloy-tuloy na pagtulong sa ating mission and apostolate. Maraming salamat po, Kapitana Evelyn Tan Arago. Siyempre kasama niya dyan na tumutulong sa atin si Sister Purissima at Sister Tita Arsiaga, nakabase po yung magkapatid sa Roma, Italia. Thank you very much po sa inyong support. Siyempre kay Brother Arnel Borromeo at Sister Mercy sa kanilang pamilya, kay Brother Carlo Castillo Gonzales at
syempre kay Master Sergeant Eric Castillo at kay Mayan, ang mga kaibigan nating tumutulong in a little way para magpatuloy yung ating apostolate, yung ating mission. At syempre, maraming salamat sa aking mahal na kaibigan, si Brother Raymond Hernandez, ang aking sponsor sa isang aklat na isinulat natin. Ayaw niyang magpabanggit kung anong aklat yun eh. But anyway, thank you Brother Raymond Hernandez. Siya po ang President, no? President and Chief Operating Executive. Ano ba ang CEO? Chief Executive Officer ng RSRH Livestock Corporation. Yan po ay makikita sa 256 Villarica Road, Santa Rosa 1, Marilao, Bulacan. Dito natin makikita, mabibili, maa-avail ang mga high quality na beef, pang steak at iba pang uri, lahat ng parte ng beef pwede nating mabili sa murang halaga. Napakababa, very affordable, malayo ang presyo sa market, pero ang quality ay napakataas. Galing po yan sa Australia. RSRH Livestock Corporation. Ngayon, kung gusto mo naman steak na kakainin mo, pumunta po kayo dyan sa Beef Deli Refined Selection sa may likod lang na bahagi ng Phoenix Gas Station sa North Expressway. Yan yung bago ka dumating ng monumento, yung exit ng Skyway. May huling gasolinahan dyan, yung Phoenix. Punta kayo sa bandang likod, nandyan yung Beef Deli. Napakasarap ng beef. Diyan lang naman kami nag-dinner kagabi ni Brother Jose. Siyempre, courtesy ni Engineer Alan Villar at ni Madam Leonor Villar. Mamaya nandun tayo sa bahay niya uli. So, yung aking announcement na ito ay isang gratitude, pasasalamat sa mga taong bukas ang puso na tumulong sa ating apostolate, sa ating mission. Kaya kung may narinig kayong ganito sa akin, doon ko lang po na-express yung kagandaang loob nila eh. Pasalamatan ko sila sa pamamagitan ng ating himpilan para yung kanilang kagandaang loob kahit pa paano kurot mabalik ko, no? Napakabait na mga tao, Brother Raymond Hernandez, Kapitana Evelyn Arago, Sister Purisima and Sister Tita Arsiaga, si Brother Arnel Borromeo at pamilya, si Brother Eric Castillo, si Brother Carlo Gonzales. Baka iniisip nyo, medyo marami akong sponsor. Yan po yung mga taong talagang ang dedication sa puso ay tumulong sa apostolate. Kaya kung naririnig nyo sa bibig ko to, paumanhin po kung nakukuha ko yung oras, pero ang puso ko kasi doon ko lang pwedeng iganti yung kabutihan nila. Salamat po. Pagdasal po natin sila katulad ng kung paano pinagdadasal ko sila para yung ganitong lahi ay dumami pa. Di ba, Brother Albert, Amen. Brother Joe, and Brother Rizal. So punta na tayo sa ating topic. Basahin natin in Tagalog, Brother Rizal. Catechism of the Catholic Church number 2676. Pakibasa po, Brother Rizal. Si Maria na kung saan ang Panginoon mismo ay ginawang kanyang tahanan ay personal na anak na babae ng Sion, ang kaban ng tipan, ang lugar kung saan nananahan ang kaluwalhatian ng Diyos. Siya ang tahanan ng Diyos. Okay, so yan maliwanag kasi dito sa English alam naman natin kami ni Brother Albert, di naman kami ganun kahusay sa English. She is the dwelling of God with men. Yes. Yan ang tunutukoy. Kaya si Mama Mary, for us Catholics, is the Ark of the New Covenant. Siya yung sisidlan nung mga binanggit natin kanina. Yung mana, yung tinapay, the living bread, si Jesus yun eh. Yung tungkod ni Aaron, siya ang punong saserdote. Siya rin yung tinatawag nating kinatitirikan ng 10 utos ng Diyos. Kasi siya'y salita ng Diyos. At siya mismo yung salita. Diba? Nasa John chapter 1 verse 14. The foreshadowing o prefigurement na magpapatibay na si Maria, ang Ark of the Covenant, ay makikita po natin sa pagkakaparehas sa Gospel of St. Luke chapter 1 verse 39 at yung 2 Samuel chapter 6. Brother Albert, ano ba yung nakalagay sa Luke 1:39 kahit maiksi na lang at yung 2 Samuel chapter 6 verse 2 para dun sa foreshadowing that the Blessed Mother is the Ark of the New Covenant? Lucas chapter 1 verse 39. Si Maria ay pumunta sa kaburulan ng bayan ng Huda. Ito naman po sa 2 Samuel chapter 6 verse 2. Pumunta si David sa Baale, Huda para kunin ang kaban ng Diyos. So, mayroong comparison. Yes, may kung mayroong pagkakalin tulad, yung luma at yung bagong tipan.
Dagdagan pa natin sa Luke chapter 1 verse 40 at 2 Samuel chapter 6 verse 10. Pumasok si Maria sa bahay ni Zacarias. At sa ikalawang Samuel, ipinasok ang kaban sa bahay ni Obed-Edom. So merong pagkakatulad, parehong pumasok. Si Mama Opo. Mary pumasok sa bahay ni Zacarias, yan yung visitation. At itong 2 Samuel, ipinasok yung kaban ng tipan sa bahay ni bahay ni Obed-Edom. Obed-Edom, di ba? Opo. Tuloy pa natin yung mga pagkakahalintulad, yung tinatawag nating foreshadowing. Lucas chapter 1 verse 41 at 2 Samuel chapter 6 verse 11. Ang presensya ni Maria ay pagpapala kay Elizabeth. Ito naman po ang sinasabi sa ikalawang Samuel chapter 6 verse 11. Pinagpala ng Diyos si Obed-Edom dahil sa presensya ng kaban. Yung lumang tipan, nung dumating yung kaban, pinagpala ng Diyos. Opo. Di ba? Si Obed-Edom. Opo. Ngayon, si Mama Mary, doon sa visitation, nung dumating siya sa bahay ni Zacarias, nasa lubong niya si Santa Elizabeth, nanay ni San Juan Bautista, abay, talaga naman napagpala din itong si Santa Elizabeth. Another one pa, sa Luke chapter 1 verse 43 at ang kahalintulad niyan, 2 Samuel chapter 6 verse 9. Tinanong ni Elizabeth, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Ano sabi ng 2 Samuel 6:9? Tanong ni David, paano ko iingatan ngayon ang kaban? Tingnan nyo, yung paglalarawan, magkapareho eh. Dagdagan pa natin, Lucas chapter 1 verse 14. Nagagalaw ang sanggol sa tiyan ni Elizabeth sa pagbati ni Maria. Naggagalaw yung nag-leap for joy yung sanggol kay Elizabeth. Sino ba yon? Si San Juan Bautista, nagagalak, galak na galak, di ba? Tingnan natin yung kalintulad, 2 Samuel chapter 6 verse 14. Si David ay sumayaw sa galak kay Yahweh, gawa ng kaban. Dahil sa kaban, nakita ito ni King David, si King David ay nagsasayaw sa galak. So kung itutulad natin doon sa pagkakita ni Mama Mary at saka ni Santa Elizabeth, si San Juan Bautista sa tiyan ni Santa Elizabeth naggagalaw sa galak. Yun ang maganda, no? Merong foreshadowing. Tuloy pa natin, Luke chapter 1 verse 56. Tumira si Maria ng 3 buwan kay Elizabeth. Sa bahay nila ni Zacarias, nag-stay si Mama Mary for 3 months. Ano ang katulad niyan? 2 Samuel chapter 6 verse 11. Nanatili ng 3 buwan ang kaban sa bahay ni Obed-Edom. Ano mapapansin mo dyan, Brother Albert, sa mga pagkahalimbawa natin, yung tinatawag nating prefigurement o overshadowing ng luma at matandang tipan? Ano masasabi mo sa mga kaganapan na yan? Okay, ang masasabi ko lamang po ay simple. Talagang magkakakonekta from Old Testament to the New Testament na talagang ang kaban sa lumang tipan at ang kaban sa bagong tipan na talagang magkakahalintulad sa kaganapan or sa pangyayaring naganap dito. Yan. Sa Biblia. Tingnan naman natin ang pananaw ng isang katikista tungkol sa pinag-usapan natin, Brother Rizal Corilla. Ano ba ang mapapansin natin doon sa pagtutulad natin, doon sa binasa natin? Kaya nga, yung nakita natin doon, yung typology na yon from Old Testament to New Testament, ipinapakita na yung kaban ng tipan ay nagiging ganap pagdating ng bagong tipan. Amen. Nagiging ganap. Kaya hindi imposible na kilalanin na si Maria, na ina ni Jesus, ang Ark of the New Covenant. Ave Maria! Gracia plena! Ako yung ating kaibigan, si Brother Ronnie de Mesa Tamundong sa Diocese of Lucena. Alam ko Lucena itong kanyang lugar eh. Tama. Merong sinulat na libro ito, Ang Babaeng Tinawag na Mapalad. Ang sumulat po ay si Brother Ronaldo de Mesa Tamundong. At yung Ark of the Covenant na binabasa natin kanina, Brother Albert, dito natin hinango, no? Kasi very clear, napakasimple, at ang hindi na lang makaintindi nito, angat. Yan. yung pagkakahalintulad, di ba, Brother Rizal? Pag hindi mo naintindihan yung tinatawag nating overshadowing, ikaw na po ang pinakakawawang nilalang on earth. At isang halimbawa pa dito, maganda tong libro ni Brother Ronnie de Mesa Tamundong na nag-concert kagabi dahil magbe-birthday siya. Alam ko birthday niya sa katapusan pa, 29, 26, no?
yung kanyang nalikom sa kanyang concert ay i-distribute naman niya sa mga kapuspalad dyan sa Diocese ng Lucena. Brother Ronnie, kapuspalad din po kami. Ayan, mabuhay ka. Dito yung lililiman. Sa Luke chapter 1 verse 35, ang sabi ng anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Alam niyo po, overshadow po ang ginamit sa wikang English na nanggaling po sa salitang Griego na episkiaso. At ang formulang ito, mababasa po natin yan sa Matandang Tipan na tumutukoy po sa ulap na tumatakip sa toldang tipanan na kinaroroonan ng kaban ng tipan. Basahin natin Exodus chapter 33 verse 9. Kapag nasa loob na si Moises, bumababa naman sa may pinto ng toldang tipanan ang haliging ulap at mula rooy makikipag-usap sa kanya si Yahweh. Yan. So ito yung sinasabi nating episkiaso. Overshadow, ginamit sa English. Lililiman. Kaya kung pakikinggan, maintindihan natin yung annunciation, sinabi ni Arkanghel Gabriel, lililiman ka ng kapangyarihan ng katastaasan. Yung ulap dun sa toldang tipanan, nandun ng kaban ng tipan, naka-overshadow din, nakalilim. Kaya si Mama Mary talaga, makikita natin sa mga typology, siya talaga yung Ark of the New Covenant. Ito ngayon. Excuse me po, Alex Clerigo. Ayan. Sabi ni Alex Clerigo, Brother JC Recto, OP, Dominican, kaibigan ko to. Thank you sa October, meron kang treat sa amin ni Kelly. Thank you. Kasi magbe-birthday si Kiona Love ko ng October 16. Itong kaibigan ko si Brother JC Recto, isang Dominican, nagbigay sa aking mag-stay sa isang mamahaling hotel diyan sa harap ng airport. Yung tinatawag natin yung mga resort world. Yan. Binigyan ako ng ilang araw na pag-stay. Magpahinga daw ako habang nagse-celebrate, nagko-commemorate sa birthday ni Kiona. Magkaroon na kayo ng mga ganyang kaibigan. JC Recto, mabuhay ka. Brother JC, ito sabi ni Alex Clerigo. Heto na naman yung mga kasinungalingan. Abay, natataranta ka ba, Brother Alex? Ba't ka nakikinig sa amin ko kasinungalingan naman pala ito? Ikaw talaga, wala ka talagang Ay, nako, kawawa ka naman, iho. Ngayon, kung kami kasinungalingan, i-refute mo yung aming tinutukoy sa Bible, yung tinatawag na typology. Ang problema, baka yung typology hindi mo alam. Naku, kawawa ka, bata. Kawawa ka. Alex Clerigo, meron ditong nagganyan ding comment pinapupunta namin ni Brother Albert dito sa program Ayaw. Si Boy Sardinas nakikiusap na nga ako, pumunta kayo dito. Ikaw Alex Clerigo, hintayin kita sa linggo. 2:00, dapat nandito ka na bago mag 2:00 para magkita tayo. Alex Clerigo, pag hindi ka pumunta dito sa linggo, may kotong ka sa akin. Okay? Shout out, Brother Reynaldo Pabillon. Engineer Marlon San Diego, bakit pa hindi nawawala itong mga natataranta Mga natataranta. Tira ng tira, kasinungalingan daw ang programa, pero nakikinig naman sa atin. Magagalit sa inyo si Brother Levi Lahera niyan. Dadagukan kayo ni Brother Levi. Mula ito sa Thailand. Nag-aral to ng Muay Thai. Wow. Pero ang kanyang pinaka-expertise ay magluto. Shout out, Brother Levi Lahera. Mabuhay ka. Okay. So, ito na. Doon po sa binasa natin sa Luke chapter 1 verse 35, pag ikinumpara natin overshadowing Exodus 33:9, ang episkiaso sa wikang Grego ay English na overshadow, paglililim sa Tagalog ay nagpapakita po na yung presensya ng Diyos naroon sa toldang tipanan, kinaroroonan ng kaban ng tipan. Eksaktong-eksakto po yan sa Ark of the New Covenant na walang iba kundi ang ating mahal na Inang Maria. Kaya nga sabi ni idol natin si Dr. Eric Padilla, binahagi niya nung tinalakay natin yung assumption, yung Revelation chapter 11 verse 19, nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, nakita ng mga tao ang kaban ng tipan sa kanyang templo. Nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at lindol at malakas na ulan ng granizo.
Alam nyo, yung kaban ng tipan, the Ark of the New Covenant, kaya tayo may assumption, pinakita ng Revelation 11:19. Salamat sa advice ni Dr. Eric Padilla, Kalasag ng Katotohanan, para i-share din natin ito sa ating mga kapanalig. Kaya natatandaan ko ang sinabi ng isang dakilang santo ng ating simbahan, si San Tomas Aquinas, no? Tayo nag-aral ng theology dyan sa UST. Sabi ni Saint Thomas Aquinas, to the one who has faith, no explanation is necessary. To the one without faith, no explanation is possible. So, pag tinagalog natin, doon sa isang may pananampalataya, walang kailangang paliwanag. Maniniwala siya doon. Pero doon sa isang walang pananampalataya, ay nako, walang paliwanag na maiintindihan niya. Kasi nga, angat. Kasama na dyan, itong nag-comment sa atin na si, ano pangalan doon? Nakalimutan ko, nawala eh. Oh, yan. Shout out, Mudra Elsa Villena, yan. Maraming mga nagpapa-shoutout sa atin. Pero bago ako matapos, sa mga shoutout, ay atin munang bibigyang daan itong public announcement. Galing to sa isa nating kaibigan, si Attorney Michelle Bernardo. Meron pong isang bata, tinatawagan natin ng pansin ang publiko, tinatawagan natin ng pansin ang publiko, ang magulang o kamag-anak ng isang bata na inilagak ng kanyang ina sa pangangalaga po ni Binibining Leda Villanueva. 2 araw matapos siyang ipanganak noong hapon, 11 ng Oktubre 2011 sa may SM Rosales, Pangasinan. Nagbigay din ang ina ng bata kay Binibining Villanueva ng written affidavit na kanya nang ipinapaampon kay Sister Leda Villanueva o kay Miss Leda Villanueva ang kanyang isinilang na bata. So mangyaring makipag-ugnayan po sa lalong madaling panahon sa Songco Law Office na mayroon pong address o pahatirang sulat sa 2nd floor, Ugralin, Mang Inasal, para mas alam natin yung landmark, no? Building, 2nd floor, Ugralin Building, Plaza Burgos, Guagua, 2003 Pampanga. O tumawag po kayo sa cellphone number 0962-0723-552 at hanapin nyo po si Attorney Michelle G. Bernardo. May picture tong batang ito pero sa publication to pwedeng ipakita. Kasi ito po yung mga paraan para merong tinatawag tayong legal na pagpapaampon sa mga sanggol. Ngayon kung magtataka kayo, medyo matagal na ito, 2011, medyo na late yung pag-proceed ng legal usaping legal. Ang pangalan ng bata ay si Vivian Desiree de Guzman at ang pangalan ng manang nanay na legal na nagpapaampon ay si Mary Ann de Guzman. Okay? So, klarong-klaro po sa atin yan na kung meron po kayo mga batang aampunin, daan nyo po sa legal process para legal adoption. Kaya maraming salamat po sa mga abogado, mga nasa batas na isinusulong yung ganito para maging maayos din ang kalagayan at buhay ng mga batang pinapaampon. Okay? So I hope maging klaro sa atin yan mga kapanalig. Ngayon may isa pang bahagi pala, mabalik na ako sa topic natin. May isang topic tayo na meron na namang umatake, isang pastor, sabi niya, kasi binanggit natin, kung natatanda ko, Brother Albert, sabi ko, si Mama Mary ay unang binigyan ng paggalang ng Diyos. Nag-react yung pastor yung Kurimaw na pastor, nag-react, sabi niya, saan sa Bible na yung Diyos ay nagbigay ng honor kay Maria? Pag nabasa mo yan, talo na ako. Ngayon, ang tanong natin, pag binasa ba natin to, yung pastor na ito, magiging Katoliko na? Palagay ko hindi pa rin. Bakit? Lugi negosyo. Wala tithes, wala love offering. Basahin natin, ha? Una bang nagbigay ng paggalang si Mama Mary? Rather, ang Diyos kay Mama Mary, bukod sa tayo ay gumagalang sa Kanya. Common English Bible, chapter 1, verse 30 to 33 ng Gospel of St. Luke. Basahin natin, Brother Albert. Pakilakasan mo. The angel said, "Don't be afraid, Mary. God is honoring you." Tapos ang boxing.
Kinuha natin Common English Bible Edition. Sabi niya kasi, version, sabi niya kasi, saan mababasa sa Bible na ang Diyos ang una nagbigay ng honor, ng paggalang kay Maria, kay Blessed Virgin Mary. Pag nabasa niyo sa Bible, talo ako. Sabi ng pastor, binabasa po natin ngayon, ang liwanag binasa ni Brother Albert, the angel said, sino nagsalita? Gabriel. The angel. Di ba? Angel Gabriel. Kapag tinanong kita, lakas ang sagot mo eh. Nako. The angel. The angel Gabriel. Angel? Don't be afraid. Tagalog, don't be afraid. Huwag kang matakot. Mary, sabi niya, don't be afraid, Mary. God is honoring you. Nararangalan ka ng Diyos. Binibigyan ka ng paggalang. Yes. Honoring you. Ginagalang ka, nirerespeto ka. Ngayon, paano yan, pastor? Bye-bye. So, alam niyo po mga kapanalig, huwag kayong hamon ng hamon na nasa Bible ba. Pagka may napakita kami, hindi naman kayo babalik sa pagiging Katoliko kasi lugi negosyo nyo. Wala kayong kita dito, simbahan. So mga kapanalig, ang sarap lang pag-usapan ito mga kurimaw na ito no? Tapos sasabihin nyo, sinungaling programa namin, dito naman kayo nakikinig sa amin. Di ba? Natatawa na lang ako. Ang tabi nga may kasabihan ay nako, wag ko nang banggitin yung kasabihan na yan, baka tayo mataranta na naman, Brother Albert. So I hope mga kapanalig na yung atin pong pinag-usapan ngayon ay talagang naitayo nating mabuti that the Blessed Mother, the Mother of Jesus, is the Ark of the New Covenant. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin, muli sa aking partner, sa ating production area, production assistant natin, Brother Romar Bendo, ating technical side, Brother Engineer Jimmy Francisco, at baka may babatiin ka sa huling mga sandali, Brother Rizal. Sige, shoutout, bilis. Shoutout kay Rafa at ang aking mahal na asawa si Grace. May asawa ka na pala? Kala ko magpapari ka. Shoutout, Brother Joe. Shoutout po sa aking pamilya at mga kaibigan. Yan. Ako po si Brother Marco C. Evangelista. Ako po si Brother Albert Gales. Susunod na po ang programang Kristo Liwanag sa Dilim ni Reverend Father Jojo Cerudo. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Sumainyo ang katotohanan.